Sa kabila ng mga usapin tungkol sa posibleng pagtanggal ng NTF-ELCAC, tiwala ang 8th Infantry Division of Philippine Army na hindi mawawala ang mga nagawa nitong hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad. May balitang pambansa si Alet Reyes ng Philippine Information Agency, Leyte. Nagpahayag ng kumpiyansa ang 8th Infantry Division ng Philippine Army na tanggalin man ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, mananatili pa rin ang naitatag na collaborating mechanism sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno na nagbigay daan para sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Jomar Buban, ang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations ng 8th ID, na sa pamamagitan ng NTF-ELCAC, nakamit na ang estratehikong tagumpay laban sa mga komunistang rebelde dito sa Silangang Visayas. Idinagdag pa ni Buban na naiba ang security landscape ng rehiyon mula nang magpatubad ng iba't ibang estratehiya para sa komunidad sa ilalim ng kampanya ng task force, at ito'y patuloy na pinaiiral ng mismong mga lokal na pamahalaan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. With the effectiveness of the approach of the National Task Force ELCAC, we have attained a strategic victory over the communist insurgents, no? Yung talagang kanilang military capability, lalo na yung mga guerrilla forces, na wala na. Thereby, nandito na tayo sa level ng ating kampanya that we have already established a conducive, an environment that is conducive for sustainable development and progress. Kabilang sa mga proyekto na pinangangasiwaan ng JRTF-8 ELCAC ang pagpapatupad ng Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program o ECLIP. Kasama din ang pagpapatupad ng Amnesty Program na sa kasalukuyan ay mayroon ng 433 na application mula sa mga dating rebelde para sa amnestiya. Ang pagbigay ng housing units para sa mga communist surrenderers at ang pag-endorso ng Unity Rose Project para mabuksan ang mga liblib na lugar at maabot ng mga serbisyo ng gobyerno.